Sa videong ito, pag-usapan natin kung tuwing kailan at paano maglinis ng throttle body ng ating mga motor, ano ang mga senyales na kailangan na nating linisin ito, bakit nga ba natin kailangan i-maintain na malinis ito, at kung ano yung mga tools at step-by-step process sa paglilinis nito, kasama na ang pag-manual reset ng ECU at TPS at kung bakit kailangan gawin nito. For reference, Honda Click 160 po yung lilinisan natin ng throttle body. Pero same concept lang naman po siya sa ibang mga motor, especially sa Honda. Maybe may iba lang yung posisyon ng tornilyo sa ibang unit. Pero for reference, naglinis na po tayo sa Honda Click 150 at halos same lang din po siya sa Click 125. Ilalagay ko na lang po yung link sa description. Para ma-access po yung throttle body po natin, kailangan natin tanggalin yung compartment at seat. So may bukod po tayo na video dyan, lalagay ko na lang po yung link sa baba. So para po sa mga hindi pa nakakaalam, ito po yung tinatawag nating throttle body. At tinawag po yan na throttle body dahil yan pa lang po yung pinaka magre-react kapag inikot po natin yung ating mga throttle. Gagalaw po itong part na to at sa loob ng throttle body, papakita ko mamaya, ay parang may gate na unti-unting bumubukas. So ang concept po kasi niyan, kapag nag-ikot po tayo ng ating throttle, ay may papasok na hangin mula dito sa ating airbox, fi-filter ng air filter natin, papasok dito sa tube at papasok dito sa ating mga throttle body. The more na inikot natin yung silinyador, the more na mas maraming hangin yung papasok sa ating mga throttle body papunta sa makina at yun na rin yung magdidikta kung gaano kabilis tayo mag-accelerate. Kaya naman kung medyo humahaguk-hok or namamatay na po yung ating mga makina, sign na po yun na marumi na po yung ating mga throttle body at kailangan ng linisin. Pero katagalan ng panahon, hindi po nating maiiwasang dumumi po talaga yan. For reference, para may idea kayo kung kailan yung lilinisin, every 12K to 15K odo, goods na po yon para ma-maintain po na malinis po natin yan. Hindi madalas, hindi madalang. Yung sa akin po, yung motor natin is nasa 27,000 kilometers odometer na. Hindi ko lang sure kung nalinis ng first owner. Pero ngayon pa lang po natin bubuksan yan. Pero kung nakuha nyo po ng brand new yung motor, ideal na first 10,000 kilometers odo, doon nyo na po ipabukas at ipalinis yan dahil sa ganung odo kadalasang dumudumi po yan. Proceed na po tayo sa paglilinis ng ating mga throttle body. So, pinaka-basic concept po niyan is huhugutin or hiwalay po natin yung throttle body sa ating mga makina. So, tatanggalin po natin mga tornilyo at sensor na kailangan tanggalin. Yung build-up po nitong throttle body ng Click 160 ay may pagkakapareha sa PCX at saka sa ADB 160. So, pwede nyo pong sundan ito kung sakali. Pero applicable pa rin naman siya sa 150 at 125cc ng Honda at Yamaha. Pero gaya na sabi ko, specific tayo sa Click 160. Una po natin tanggalin is yung dalawang bolt or tornilyo dito na umiipit sa ating mga fuel injector. Also dito sa bandang likod, isang 10mm dyan at isang Phillips. So ihawi or gilid lang po natin yan. Tapos hawiin lang muna natin itong cover na to. Sunod yung dalawang bolt dito sa tabi ng fuel injector. Then hawiin lang natin itong bracket na to para mahugot natin yung fuel injector. Pero bago yon, hugutin na din natin itong sensor. So pindutin lang natin yan at matatanggal siya. Pagkahugot po natin ito, may mga part or cases lang na naiiwan yung o-ring or goma. So pwede po natin kunin yan para linisin mamaya. So itong fuel injector po natin, nakalinya po yan papunta sa fuel pump at sa gas tank. So yan po yung nagbubuga ng gasolina sa combustion chamber. Ipit lang natin sa taas para hindi natin matamaan. Next naman is tatanggalin po natin itong throttle cover po natin. So tanggalin lang po natin yung hose na nakaipit sa kanya para matanggal po natin itong cover. So linisin din natin yan. Sunod naman po natin tatanggalin ay yung mga sensor na nandito sa gilid. So pindutin lang po natin yan sabay hugot para matanggal po. So yan po yung choke sensor natin. Sa ilalim naman po yung TPS. So pindot, sabay hugot. Pwede rin natin tulungan ng maliit na flat screw para matanggal. Sunod naman po ay luwagan muna natin yung tornilyo dito sa air intake hose po natin. So mamaya tatanggalin po natin yung connection dyan. So luwagan lang po muna natin. Next step, tanggalin natin yung dalawang bolt dito. 10mm din yan. Pagkatapos ay maiangat at maihiwalay na po natin yung ating throttle body sa ating mga makina.
tanggalin lang po natin yung ating air intake hose dito na niluwagan natin kanina. So hugutin lang po natin siya sa pagkakasaksak. So bago natin tanggalin itong dalawang cable dito, yung throttle cable, yung isa reverse, explain ko kung paano siya gumagana. Pag pinihit or inikot natin yung ating mga silinyador or throttle, bumubuka po itong sa loob ng throttle body. So mula dito sa air intake hose, papasok yung hangin papunta dito sa throttle body natin. At yung pagpihit natin ng throttle, yung magdidikta kung gaano karaming hangin yung papasok dito sa ating mga throttle body. So kailangan din natin ihiwalay yung mga cable natin na yan. Kaya naman gagamit tayo ng 12mm na open wrench para luwagan yung mga nut dito. So counterclockwise lang yan para lumuwag at matanggal natin yung dalawang cable. So hugutin lang natin siya pababa katulad yan para matanggal natin siya sa lalagyan at also tanggalin din natin yung head pin dito sa pinakalalagyan ng throttle natin. So ganoon din po yung gawin natin sa kabila. Luwagan po natin yung nut at pag naluwagan na po natin, hugutin po natin pababa para matanggal din pati yung guide at also tanggalin po natin yung head pin po niya. At yan, natanggal na po natin. Hindi naman po tayo malilito sa pagbalik dahil magkaiba naman po yung haba niyan. So sa part na to, nahiwalay na po natin yung ating pinaka throttle body sa ating mga engine or sa makina, wala nang naadugtong sa kanya. So ito rin po pala yung gasket niya na plastic. Isama na po natin linisin yan. So pagkatanggal nito, may iwang butas dyan. Takpan natin yan para safe at hindi mapasukan. So dito sa ating mga throttle body, may iba't ibang parts pa po yan. So itong portion na to, yan po yung tinatawag na throttle body. At ito po yung intake manifold. So para mas magets nyo yung mga tasks ng bawat isa, ito pong throttle body natin, kilala po siya sa paglilimit ng hangin na papasok sa ating mga engine. The more na pinit natin yung throttle, the more na bubuka yan at the more na mas maraming hangin yung papasok. Dito naman sa intake manifold, lalabas yung hangin galing sa throttle body po natin. Also, sasalubong na din po yung gasolina dyan dahil dito nakalagay yung fuel injector. So maghahalo yung dalawa dyan papunta sa combustion chamber. Kaya naman importanteng laging malinis yan para smooth lang yung takbo ng ating mga engine. Next step po natin is pag-iwalay natin yung ating throttle body sa intake manifold para malinis po natin ang maayos. May dalawang 10mm po dyan, so tatanggalin po natin yan gamit yung socket wrench. Ang kaso, medyo mahirap po siyang tanggalin kung mano-mano po yung gagawin natin. Also, dito sa mga sensor, tatanggalin din po natin yan. Mahirap pag minanumano natin, kaya naman yung hacks na gagawin po natin, na ako pa lang po siguro yung magtuturo nito, is ikakalso po natin siya dito sa chassis ng ating mga motor. So ginawa ko na rin po yan sa Click 150 natin at sa ganung paraan, hindi po tayo nahirapan sa pagtanggal ng mga tornilyo na itinuro ko sa inyo kanina. By the way, yung gamit nating bolt is galing din sa pinagtanggalan ng manifold natin. So hiniram lang natin, ibabalik din natin mamaya. Una nating tatanggalin is yung dito sa choke sensor. Gamit lang po tayo ng Phillips screw dyan. Para may idea po kayo, itong choke sensor, yan po yung naglilimit or nagpapabilis ng idle kapag cold start po tayo para mas mabilis po nating may start yung motor. So tabi lang po natin. Sunod naman po natin tatanggalin is yung TPS. So dito gagamit tayo ng flower Allen wrench na yung size is T20. So pag natanggal na po natin yung isang tornilyo, mahuhugot na po natin yung ating TPS. So para may idea kayo kung bakit tinawag siya na throttle position sensor, ay dahil konektado po yung loob niyan at sensor po siya para maging tugma yung paggalaw ng ating mga throttle sa magiging acceleration po natin. So konektado po yung ikot ng dalawang yan. Sunod naman po natin tanggalin yung dalawang bolt dito at gamit po tayo ng 10mm na socket wrench dyan. So pag natanggal na yung mga bolt, maihiwalay na po natin yung ating throttle body. Tapos tanggalin lang po natin yung kalso dito sa manifold natin. Dito sa intake manifold, kahit hindi na po natin tanggalin itong nasa gitna niya, medyo mahirap din po kasing ibalik yan at malilinis naman po natin kahit hindi na po tanggalin itong partition sa gitna. At dito naman sa throttle body, kailangan po natin tanggalin itong tinatawag na air screw. Yan po yung naglilimit
or nag-a-adjust ng menor ng ating mga motor. So isama na rin po natin sa paglilinis yan, pati yung butas niya. Tanggalin na rin po natin itong rubber seal at linisan natin. Iwasan nating mabasa ng gasolina kung yun yung panglinis natin. Isa pang tatandaan natin dito sa throttle body ay kailangan natin malinis yung mga butas na nandito, dahil kung minsan dyan pumapasok or naglilimit yung hangin, kaya naman kung marumi yan, medyo pupugak yung ating mga motor. Dito naman sa intake manifold natin, kailangan natin matanggal yung gas build-up na medyo dumikit at kumapal dito. Also, pati na rin yung mga carbon deposit para malinis natin siya ng husto. Sa paglilinis, yung gagamitin natin is degreaser, pero pwede kahit anong brand or kahit CVT cleaner. Also, pwede rin po yung mga WD-40. At saka gamit po tayo ng mga brush para malinis po sila ng husto. So yung basic concept lang naman po dito is matanggal yung mga dumi na nakakapit sa loob, also mga alikabok at mga gasolina, carbon build-up, para maging smooth ulit yung andar ng ating mga motor. So sa paglilinis, kanya-kanya na pong diskarte dyan. Kung may degreaser kayo, pwedeng yun po yung gamitin nyo. At kung wala, pwede naman po yung gasolina. Ang importante matanggal po yung mga carbon deposit tsaka mga nakadikit sa ating mga throttle body. Tapos sa pagbanlaw, pwede na po tayong gumamit ng tubig. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. So dito naman po sa butas na pinagtanggalan natin ng throttle body, punasan lang po natin siya, wag po natin siyang hugasan at iwasan po natin na may mahulog sa loob niyan, dahil dediretso po yun sa ating mga makina at pwedeng magkaroon ng aberya. Bukod po sa throttle body, kailangan din po natin linisin itong air intake hose natin, dahil nagkakaroon din po ng mga dumi po dyan at kadugtong lang din po yan ng throttle body natin. So kapag marumi po yan, ay madudumihan din po agad yung ating mga throttle body. So kanya-kanya na lang pong diskarte kung paano natin malilinis yung kaloob-looban yan, katulad no sa akin. So sa part na to, nalinis na po natin yung mga dapat nating linisin at napunasan na po natin. So dito sa mga sensor naman po natin is pinunasan lang po natin yan. Wag na wag po nating babasain dahil baka magka-problema. So yan po yung una nating ilalagay, dahil yan po yung isa sa una nating tinanggal. So kung paano natin siya tinanggal, ganun lang po natin ibabalik.
huli po nating ilalagay ay ang idle screw natin. So sa paglalagay nito, ilalagay lang po natin siya sa standard na ikot para yung standard na RPM at menor ng ating mga motor ay hindi magbago. So sa pagsasagawa nun, kailangan muna nating higpitan ng todo yung ating mga idle screw or air screw. So clockwise muna hanggang sa maitodo po natin siya na mahigpitan. At kapag nahigpitan na po natin, luwagan lang po natin siya at yung bilang ng ikot natin is 3.5 na revolution. So tatlong full na ikot at saka kalahati dito sa ating idle screw. So yun po yung initial or yung standard para dito sa Honda Click 160 natin. Then pag pinaandar na po natin yung motor, pwede pa po natin ikutin paunti-unti yan. Depende po sa sitwasyon, kondisyon at saka sa menor na motor kung pumupugak pa. Pero yan, standard muna tayo. Kapag okay goods na po lahat, naikabit na po natin yung dapat na ikabit at nalinis na po natin yan ng buo, tignan natin sa panel natin kung may lilitaw na check engine. Kapag po kasi may lumitaw is may hindi po nakalagay or may error po sa sensor. Pero sa case po natin, wala pong lumitaw na check engine. So goods po yung pagkakalagay natin dito sa mga parts ng throttle body po natin. So wag lang po muna nating i-start dahil magre-reset pa po tayo ng ECU at TPS ng ating mga motor. So bakit nga ba natin kailangan mag-reset ng ECU at TPS pagkatapos natin maglinis ng throttle body? Unahin natin sa ECU. Kinakailangang i-reset ito pagkatapos nating maglinis ng throttle body para ma-recalibrate yung mga setting katulad ng air and fuel mixture ratio at hindi tayo maging magastos sa gasolina. Also, nakakatulong din ito para ma-restore or maibalik yung dating performance ng ating mga motor. Nagre-reset naman tayo ng TPS para ma-recalibrate yung position ng pagpihit natin ng throttle sa magiging speed or acceleration ng ating mga motor. Also, once na tinanggal na rin po natin yung sensor or yung TPS sa ating mga throttle body, kailangan din po nating i-reset ito para ma-read po ulit ng ECU yung tamang reading sa throttle position. So para po sa mga nag-aalangan na gawin ito, wag po kayong mag-aalala dahil 100% working po ito at ginagawa rin po ito ng mga mekaniko. So proceed na tayo sa pagre-reset. Kailangan pala din natin buksan itong cover ng baterya. So mamaya turo ko sa inyo yung DLC dyan, tsaka dun banda sa TPS. So yung mga kakailanganin natin is connector or pang jumper natin para ma-short circuit siya tsaka ma-reset po natin. Pwede tayong gumamit ng parang maliit na alambre, maliit na wire. Also, pwede rin yung paper clip. So, sa isang video natin, paper clip. So, ito po yung DLC natin. Yan po kadalasan nakalagay sa gilid lang ng baterya at nakakover siya na kulay pula. So, may takip pa po yan. Kailangan po natin siyang tanggalin. So, push lang po natin yan. By the way, ang ibig sabihin ng DLC ay data link connector. So, kung may mga MST Pro may kailangan burahin na error, dyan din po sinasaksak. Also, pag nagre-reset ng ECU, dyan po natin siya gagawin or iso-short circuit. Next step, hanapin po natin yung kulay green at kulay brown na wire dito sa ilalim ng DLC. Tapos, tignan po natin yung katapat na butas niya dito sa taas. At yun po yung sasaksakan natin ng connector or yung pang short circuit po natin. So, malalaman po natin na successful yung pag short circuit natin kapag binuksan natin yung ating digital panel at merong nakalagay or lumitaw na steady na check engine. So patayin lang muna natin yung panel natin dahil mag-short circuit pa po tayo para sa TPS. So yung socket kung saan tayo magre-reset ng TPS is nakatago pa dito sa bandang ilalim. So hawiin lang muna natin or tanggalin yung wire dito sa taas para makita po natin. Pagkahawi ng wire makikita na po natin dito sa may bandang ilalim yung socket po natin. So yan yung hugutin po natin at dyan tayo magre-reset ng TPS. Sa pagtanggal, take note lang po pwede tayong gumamit ng flat screw pero wag po natin siyang itulak dun sa unang uka. Dun po sa pangalawang uka natin siya itulak dahil baka masira yung sensor. So yung socket lang po yung kailangan natin tanggalin dyan. So isuksok lang po natin yung pang short circuit natin. So dito sa case na yan, dalawa lang naman po yung socket or butas niyan kaya hindi naman po tayo malilito. So kapag na short circuit na po natin yung sa may DLC at saka socket para sa reset ng TPS natin, buksan lang po natin yung ating mga digital panel at pagkabukas po niyan makikita po natin na nagbi-blink yung ating mga check engine. Bilang lang po tayo ng mga 5 segundo, then hugutin po natin yung connector natin na inilagay dito sa may socket.
Pagkahugot po niyan, makikita po natin na magbabago yung blink ng check engine natin at patayin lang po natin yung ating mga panel. Then goods na po tayo dito sa reset ng TPS. So balik lang po muna natin yung socket na yan. So make sure lang po natin na isagad po natin yung socket para wala tayong maging problema. Also, balik lang rin po natin yung mga wire na tinanggal natin dito. Take note lang din po na nandito pa rin yung connector natin sa may DLC. So, hindi po natin tinanggal yan kanina. So, stay still lang po yan. So, pagkatapos po kasi natin mag-reset ng ating mga TPS doon, sunod naman po natin dito sa ECU. So, sa pag-reset, sundan nyo lang po yung process na gagawin natin. So, bago po natin buksan yung panel natin, kailangan nakakasagad po yung ating mga throttle. So, para ma-demo natin ng maayos, pinahawa ko sa kasama ko yung throttle. So, sasagad muna natin yan bago natin buksan yung panel. So, sagad ng throttle, and pagkasagad nyan, buksan yung ating panel. At pagbukas po ng ating mga panel, makikita natin na magbiblink po yung ating mga check engine. Pagkatapos po niyang magblink ng 7 beses, mawawala po siya at papabitaw na po natin yung ating mga throttle. Then magbiblink pa rin po yung ating mga check engine, so confirmation na goods na po siya. Pagkatapos nun, tatanggalin na po natin yung connector dito sa ating may DLC at goods na po yung pagre-reset natin ng ECU at TPS. So pagkabukas po ulit natin ng panel, wala na po yung check engine. So ibig sabihin, goods na po yung pagre-reset natin. Pagkatapos, takpan lang po natin yung ating mga DLC at ilagay na po natin yung mga cover or mga fairings ng ating mga motor, including yung seat tsaka yung mga side fairing. At yun na po yung paglilinis ng ating mga throttle body. So nabuo na po natin yung ating mga motor, malinis na po yung kaloob-looban yan at goods na rin po yung andar ng ating mga motor. Sa road experience naman, may pagbabago din kayong mararamdaman pagkalinis nyo po ng throttle body. Medyo magiging responsive po yung throttle at hindi na po masyadong nabibitin sa arangkada yung ating mga motor. Pagdating naman po sa fuel consumption, mapapansin din po natin na tataas yung benchmark natin. So ngayon, yung benchmark ko nasa 55.2 km per liter na dati 50 km per liter na magkahalong paspasan at chill ride. Also, napansin ko rin na mas mabilis na pong lumitaw or mag-activate yung idling system natin nung nalinis natin yung throttle body. Indikasyon na maganda na yung airflow at menor ng ating mga motor. So, ayun lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. The more you click, the more you know. Linis throttle body ng Honda Click 160. Bye-bye!